See? Disiplina yun eh. Yan ang sinasabi nga natin, disiplina yan. Kaya ginagamit ng demonyo itong kautusan na to, mga kapatid, para ang tao, praise God, malukmok sa kasalanan. Alam niya na ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos ng tao nagsisinungaling. Kaya nga pinuprove ni Satanas na pwede. Diba? Alam ni Satanas na ayaw ng Diyos na yung katawan mo, sirain mo, lagyan mo ng alcohol. Praise God, maglasing ka. Hallelujah. Diyan pumapasok si Satanas. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Alam na, ang laman na to, alam ni Satanas na ang laman na to gustong makiapid. Kaya anong gagawin niyan? Pupunuin ng yung isip mo ng mga malalaswang bagay. Praise God. See? Yun lang ang gagawin niya. Pupunuin niya yan. Naintindihan niyo ako? Kaya nga, hallelujah, as a Christian, bilang mananampalataya, praise God, huwag niyo sasabihin sa akin, brother, na believer na ako, message believer na ako, wala na sa akin yan. Kalokohan yan. Although pumapasok sa atin yung mga ganyang desire, naintindihan niyo ako, although pumapasok sa atin yung mga ganyang desire, dahil nariyan na ang Panginoon sa puso mo, hindi mo ginagawa yung mga ganyang bagay. Pero pag sinabi nating desire yan kasi desire ng flesh yan eh. Praise God. Pero kinokontrol na kasi yan ng yung living soul, yung spirit yung spirit ng Diyos na nasa puso mo. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga noon, alam natin, di ba? Ayaw ng Diyos. Alam natin na bawal magsinungaling. Anong sabi ng diablo? Hindi, white lies lang yan. Alam natin noon na, praise God, hindi pa nga natin nababasa yung kasulatan eh. Parang alam natin na mali ang makiapid eh. Di ba? Pero nung sabi natin, normal lang yan. Hallelujah. See? Kaya nung mabasa mo na yung kautusan, nakita mo ayaw ng Diyos yun. Praise God. Kaya sa pamamagitan ng kautusan ng tao, napupunta sa impyerno. Bakit? Kasi ang kautusan ay banal. Just to prove you that the law is holy, just, and good. Praise God. Kasi kung hindi ka matatapos sa impyerno, matapos nung uminom, makiapid, magsugal, mag-adik, manggulpi ka nung asawa mo, magpabaya ka sa responsibilidad mo, tapos pupunta ka sa langit. Hallelujah. Anong ibig sabihin nun? Ang kautusan ay walang kwenta. Pero pag pumunta ka sa impyerno, ibig sabihin, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Hallelujah. Ngayon, sabi nga, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kaya pag tinanggap mo ng Panginoong Kristo Jesus, itong mga kautusan, hallelujah, na hindi natin magawa, mga kapatid. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. No? Praise God. See? So tandaan niyo, mga kapatid. Kaya kung kinuha itong dalawang talatang ito, kasi minsan maraming, sabi nga, minsan narinig ko nga sabi, kina Brother Nestor, pwede na raw lahat eh. Punong-puno ng biyaya si Brother Nestor eh. Ako hindi ganun. Praise God. See? Hallelujah. Ang lagi ko lang sinasabi, hindi natin kayang sundin yung kautusan. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Dito sa mga sister, sino rito ang kayang hindi magpaputol ng buhok? Sino rito ang kaya na hindi magpantalon? Praise God. Let's say, kung namulat ka na nagpapantalon pagkatapos biglang marinig mo ang message, di ba? Hallelujah. Ayaw pala ng Diyos na nagpapantalon ka, o nagsusuot kayo ng maiksi na palda, o nakapalda nga kayo, iksi-iksi naman, di ba? Praise God. See? Sabi ni pastor kailangan daw lagpas sa tuhod, lagpas sa tuhod pag nakatayo, pag nakaupo. Ang sabi nga ni Brother Chris, pag nakaupo,
lagpas sa tuhod, hindi yung nakatayo. No? Praise God. Dahil pag upo ninyo at lagpas sa tuhod yan, nakatayo kayo, pag upo ninyo, angat na sa tuhod. No? Kaya hirap na hirap kayo umupo. Di ba? Praise God. Hatak ng hatak habang nakaupo. Bakit? Kasi nakukonsensya tayo dahil nakukonvict ka alam mong may mali Kasi pag hindi, kung alam mong walang mali yan, sitting pretty ka lang dyan, sabi nga nila. Komportable ka. Pero pag meron ang comfortable feeling, there is something wrong. Praise God. Hallelujah. Hindi po natin kayang sundin ng kautusan. Naintindihan niyo ako mga kapatid, hindi ko kayang sundin ng kautusan. Kaya nga lagi sinasabi yung kung may mga brother dito na uminom, huwag niyong tigilan yung pag-inom. Uminom kayo ng uminom. Di ba? Manigarilyo kayo ng manigarilyo. Kung meron ditong tumataya pa ng loto, tumaya kayo ng tumaya. Di ba? Praise God. See? Huwag niyong alisin. Isuko ninyo. Yung lagi sinasabi, isuko ninyo. Aminin niyo lang, Lord. Praise God. Pag namatay ako, ganito yung gawa ko, pupunta ako sa impyerno kung hindi mo ako tutulungan. Praise God. Doon pumapasok yung biyaya. Praise God. See? Doon papasok yung biyaya. Tutulungan ka ng Diyos. Kaya sabi nga ni Pablo, anong ibig sabihin? Dahil under tayo ng biyaya, kayong mga babae, pwede na kayo magpantalon, pwede na kayo magpaputol ng buhok, pwede na kayo maghikaw, pwede na kayo mag-makeup, kayong mga lalaki, pwede na ba kayo maglasing, pwede na kayo makiapid, dahil under na tayo ng biyaya. Sabi niya, God forbid, wala kaming ganun turo. Praise God. See, hindi tayo nagtuturo ng ganyan. Lagi natin sinasabi, ang kautusan na magsasabi sa atin kung ano dapat yung pamumuhay natin. Kaya ibinigay ng Diyos, no? So, nakita nyo, no? Ang kumokontrol sa laman natin after ng fall, praise God. Yung katawan natin, yung pagkatao natin, yung laman mismo. Anong gusto ng mata nyo? Di ba? Sabi nga ng Biblia, the lust of the eyes. Hallelujah. Pag inisa-isa nyo yung gusto ng mata ninyo, praise God. See? Puro kamunduhan lang ang gusto ng mata natin. Anong gusto ng isip mo? Ganun din. Anong gusto ng katawan mo? Ganun din. Praise God. Kaya nga nilagyan ng batas yan Nilagyan ng batas yung mata mo, nilagyan ng batas yung tenga mo, nilagyan ng batas yung kamay mo. Di ba? Anong sabi ni Pablo? Praise God. Kayo mga magnanakaw, itigil na ninyo yan. Praise God. Gamitin nyo yung kamay ninyo sa pagtatrabaho. Ayaw magtrabaho, huwag kumain. Hallelujah. See? So nilagyan ng batas yun. Ngayon hindi natin kaya gawin yun. Praise God. Diyan pumapasok yung biyaya. No? Kaya sabi sa Galatia, law and grace, no? Praise God. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. No? Praise God. See? So itong kautusan na to, kaya nga bago mo matanggap yung biyaya ng maigi, mga kapatid, inuulit ko, no? Hindi nyo matatanggap yung grace in fullness kung hindi nyo maintindihan yung law. Ang law ang magsasabi na, ito magpapatunay kung natanggap mo yung grace in fullness. Praise God. Di ba? Hallelujah. Hindi naman sa yung mga sisters natin, dati pag sinesiran ko yan, iba-iba yung anyo niyan may mga putol ang buhok, may nagpapantalon pa, may naka-makeup pa. Hallelujah. Pero sabi ko nga, wag natin pilitin, ipangaral lang. Praise God. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong sisisihin. Intindihan niyo ako? Kapag sinabi ko sa inyo, hindi kayo nakinig, hindi niyo ako masisisi. Pero kapag hindi ko sinabi sa inyo at kinamatayan niyo yan, masisisi niyo ako. Ngayon yung pagbabago ng bawat isa,
wala rin sa kamay ko. Oh? Praise God. Ang kailangan lang, sabi ng Biblia, faith cometh by hearing. Oh? Lagi lang natin to sinasabi. Pinaparinig ng pinaparinig, sinasalita ng sinasalita. Ang lagi ko lang sinasabi rin sa mga brother and sister, kung ngayon hindi nyo matanggap, pakinggan nyo lang ng pakinggan. Praise God. See? Hanggang umabot yan sa puso ninyo. Pag umabot sa puso nyo, nalusaw yan. Hallelujah. See? Parang sustansya yan. Kakapit lang sa katawan mo yan. Maniwala ka lang. Kaya nga sinasabi, maniwala ka lang, maniwala ka lang, maniwala ka lang. Praise God. See? Kusa lang yan lalabas sa buhay mo. Hindi pinipilit yan. Praise God. Hallelujah. Oh? Kaya sabi, inilagay ka muna sa kautusan, di ba? Praise God. Kaya nung bata pa tayo sa pananampalataya, puro kautusan yan eh. O sister huwag kayong magpapantalon. O brother, ayaw ng Diyos na uminom. Hallelujah. Bakit? Para lubusan mo makuha yung biyaya. Di ba? Kaya pagdating sa mga ikapo, praise God. Hallelujah. O, dinidescribe sa inyo, paano ba mag-ikapo? Hallelujah. Ganito. O, pag kumita ka na ganyan, kasampung bahagi, praise God, and so. Hallelujah. Yan yung mga kautusan. Diba? Huwag kang sasamba sa mga rebulto, ayaw ng Diyos yan. Ang katawan mo, kayo mga brother, yan ay templo ng Diyos. Ano yan? Kautusan yan eh. Biyaya ba yun? Hindi kautusan yun. Praise God, yung mamumuhay ka ng mabuti, mamumuhay ka ng may kabanalan, ano yan? Kautusan yan eh. Hallelujah! Kaya yung mga preaching natin nung una, puro ganyan. Di ba? Praise God. Ngayon, pag nakuha ninyo yung mga kautusan, sabi nga, ang susunod dyan, biyaya na. Di ba? Hallelujah. Oh, noon nga, sabi ko sa inyo pag nagtuturo ako, pag tinuro ko yung idolatry, di ba? Alam nyo, sabi ko, babasahin ganun. Ano ba ang unang commandment? No? Tatanungin ko, lalo ng mga Katoliko, madali naman ng Katoliko rin ako di ba? Kaya alam natin yung mga way ng Katolik Nung nasa Amerika nga ako, yung mga Meksikano, saka Meksikana na na-meet ko sa isang church, mga Katoliko. Sabi ko doon sa pastor, mas madaling sharean yung Katoliko kaysa sa mga Protestant. Dahil ang Katoliko walang alam sa Biblia. Oh, itatanong mo lang naman yan Oh, kaya nung tinanong ko, alam mo, sister, naniniwala ka ba sa, praise God, naniniwala ka ba sa 10 Commandments? Yes, pastor. Yes, I do believe in 10 Commandments. Oh, praise God. Meksikana siya Oh, hallelujah, yung asawa niya, believer. Oh, so, Catholic. Sabi ko, do you know the first commandment? Do you believe in the 10 Commandments? Sabi niya, of course, everybody believe the 10 Commandments. No? Do you know the first commandment? Sabi niya, then sabi ko, do you know any commandments? Love God one another, love God above all. But do you know the first commandment? Tapos nung binuklat kong ganun, idolatry, di ba? Yan ang dyan ng pinaka-forte ng Catholic, idolatry. Anong sabi ng unang utos sa 10 kautusan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kayong magkakaroon ng mga rebulto, mga larawan. Hallelujah. And that is the Word of God. Do you believe that? Madali, di ba? Minsan pag nagsishare nga ako ganyan, pastor, naniniwala kami. Tapos, pastor, anong gagawin namin dito sa mga rebulto namin? Yung iba, kasing tataas ko pa Di ba? Pastor, anong gagawin namin dyan? Ako, gusto mo bang malaman? Oo, ito yung scripture. Ano sabi niya? Huwag niyong pag-imbutan, maski yung pilak, yung maski ginto, durugin ninyo, sunugin ninyo. Hallelujah. Pagputol-putulin niyo, durugin ninyo. Yan ang sabi ng scripture. Huwag niyong pag-imbutan, maski yung pilak at yung ginto na naroon. Hallelujah. Dahil sasabihin ng mga, natatakot po kami, pastor Kung natatakot kayo, ibigay nyo sa akin. Akong bala dyan. Ibigay sa iyo rebulto.
Naalala ko minsan, magdamag kami ni Mrs. na nagdudurog eh. Di ba? Minsan kasi yung mamahalin talagang yung solid. Oh? Praise God. Ang bigat nun, solid yun. Kaya pag pinupukpok mo, para kang nagpupukpok ng bato. Oh? Praise God. Yun yung mga mamahalin. Pag senior mo na yung tithes and offering. Yeah. Yan ang mabigat. Sabi ko nga, yung mga rebulto, binibigay pa sa akin. Pagdating sa tithes and offering eh. Oh? Sasabihin lang sa'yo, hindi, pastor, kung ano na yung maluwag sa kalooban ko. Diyan minsan, kaya sabi ko, yun yung mga kautusan, di ba? Kasi tatanungin sa'yo, pastor, paano ba kami magbigay? Ganun, no? Praise God, minsan, sa haba ng Bible study na, sabi, pastor, lagi-lagi ka pupunta rito, gusto namin makatulong. Ano bang gagawin namin? Paano ba kami magbibigay? Ako, sige, steady lang kayo. No? Sa susunod, pag-aaralan natin yan. So, yun yung batas. Paano ka magbibigay? Iisa-isa yan. Bakit ka magbibigay? Paano ka magbibigay? Kailan ka magbibigay? Saan ka magbibigay? Pag nailatag na yun, yung batas. Ngayon, yung biyaya ang tutulong sa'yo na, hallelujah. Yeah? Praise God. Ang hirap eh. Isipin mo sa hirap ng panahon ngayon. Praise God. Kung kumikita ka lang ng minimum 10,000, itatimes mo yung 1,000, 9,000 lang sa'yo, magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng kuryente, kung may anak ka pa, diyan naglalaban-laban. Naintindihan nyo? Diyan pumapasok yung biyaya. Nalubos ka, magtitiwala sa Diyos. Kahit nakikita mong wala na. Praise God. Hallelujah. Galatians 2:16 says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Kaya praise God, pag nagkaroon ka mga kapatid, hallelujah, so nakita mo na yung mga batas. Tandaan nyo mga kapatid, kaya nga lagi ko tinatanong dito sino ba ritong hindi na nagsisinungaling? Simula nung tanggapin nyo ang Panginoong Hesus. Simula na maging message believer kayo. Magtaas ang kamay. Hindi nga natin kaya di ba? Praise God. See? Lahat ng kakulangan natin, doon pumapasok yung biyaya. Doon tayo na-justify. Naintindihan nyo mga kapatid? Kaya nga, diyan ako minsan na sasabihin nila, kay Brother Nestor, pwede na pala yun Wala akong sinabi ganun. Babalik lang tayo sa sinabi ni Pablo. Praise God, yung kaganina, di ba? Anong sabi nga? Yun nga ang tanong nga ni Pablo For sin shall not have dominion. Sabi nga, what then? Verse 15, 6:15, shall we sin? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Wala akong tinuturong ganyan. Nasusundan niyo ako. Ayaw ko na mamimisquote niyo yung mga ganyang bagay. Maintindihan niyo kung ano yung law, kung ano yung grace. Praise God. Hindi porke sinabi natin under na grace tayo, pwede na ninyong lahat gawin yung gusto ninyong gawin. Praise God. See, sabi naman ni Brother Nestor lahat naman ng hindi namin kaya, tatakpan na ng biyaya. Nami-misquote niyo ako. Praise God. Hindi ko sinabing, sister, hallelujah, pwede ka nang magpantalon dahil hindi mo kaya tatakpan na ng biyaya. Wala akong sinasabing ganun. Praise God. Pero, sa loob ng iglesia, praise God, kung may papasok dyan na nakapantalon, wag nyo nga harangan. Pastor, isang taon na nagpapantalon pa rin hayaan mo lang siya. Baka next year mamamatay na yan, doon lang tatanggap yan. Yeah? Hindi natin alam yun. Yeah? May way ang Diyos. Yeah, Brother Jay. Yeah? Alam natin yan. Naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos.
Kaya nga lagi sinasabi, dito, dahil ko lang, naniniwala lang ako sa biyaya ng Diyos. No? Hindi tao ang nagbabago sa kanyang sarili, kundi Diyos ang magbabago sa atin. Ngayon sinabi, tinubos na tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Ano yung mga kautusan na yon? Na tayo tinubos. Diba? Kaya sabi, we are na, biyaya lang ito. Wala tayong kinalaman dito. Regalo lang ito sa atin ng Diyos. Hallelujah. Ano yung kautusan na yun? Sabi sa Hebrew 9, verse 22, ito yung kautusan, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood is no remission. No? Maliban na may pagkabubo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. So yan yung law. Yan ang hinihingi ng kautusan. No? God requires blood para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, why? Bakit nga? Bakit, di ba? Kaya nga sabi, bakit kautusan? Bakit dugo? Bakit hindi yung paggawa ng mabuti? Dahil nakita nga natin yung nangyari kaganina, di ba? Yung nangyari doon sa Garden of Eden na pumasok yung dugo ng hayop sa ugat ng tao. At ayon din sa kautusan Leviticus 24, verse 20 to 22, breach for breach, eye for eye, tooth for tooth, as he had caused a blemish in a man, so shall it be done to him again. Meron kasing tinatawag nga natin parallelism, no? Praise God. Nung magka-parallel na kautusan, sabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung ano yung nasaktan, yun din ang gagawin sa kanya, no? Kaya kung nasaktan ng dugo, kailangan din tong bayaran ng dugo. Blood for blood. Praise God. Yung kung nadumihan ng dugo, kailangan bayaran ito na isang dugong malinis. Saan tayo kukuha ng dugong malinis? Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, kaya nga kinakailangan, paano, saan manggagaling itong dugong ito? Not by sex. Kaya nga sabi nga, ano ba yung original sin? Meron tayong minana kina Eva at Adan na umabot hanggang sa atin. Ano yun? Yung dugo ng hayop, nakapasok sa ugat natin. Praise God. Leviticus 25 verse 23 to 25, no? Ito yung law of redemption. The land shall not be sold forever, for the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me, and in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land. If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold. Sabi ganun, hindi nyo pwedeng ibenta yung lupa ng forever. O hindi mo pwedeng angkinin yung lupang ibinenta sa'yo forever. Sabi niya, akin yung lupang yan. Ako may-ari lahat ng lupa. Ngayon, sabi niya, kung ang isang tao, isinanla niya yung lupa niya, naghirap siya, hindi niya na matubos, sabi niya, ang dapat tumubos niyan, yung pinakamalapit niyang kamag-anak. Saan tayo galing? Itong katawan na to. Galing ito sa lupa. Sino may-ari nito? Ang Diyos. Praise God. Naisanla ngayon ito kay Satanas. Hallelujah. Ngayon, sino ang pwedeng tumubos sa atin? Yung pinakamalapit din nating kamag-anak. Pero anong kailangan? Dugo. Nasundan niyo ako? Anong kailangan? Dugo. Bakit? Kasi ang nasaktan ay dugo. Yung dugo natin, na nilikha ng Diyos na malinis, naging marumi. Kaya ang kinakailangan ipalit dito ay isang malinis na dugo. Hindi tayo pwedeng tubusin ng hayop. Hindi naman natin kamag-anak si tupa. Yeah. Praise God. Hindi natin kamag-anak yung kambing, hindi natin kamag-anak yung tupa. Ano tayo? Tao! Ngayon, maghanap ka ng taong may malinis na dugo. Wala, di ba? Praise God.
See? Sino bang kamag-anak natin? Yung ama. The father is our, yung relative natin yun eh. Di ba? Kaya nga anak tayo, ama natin yun. Di ba? Praise God. See? Hallelujah. At ayon din sa kautusan, sino daw ang tutubo sa atin? Sabi niya, thy Savior. And thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. No? Praise God. Yun daw, siya rin, ayon sa kautusan, ang tutubos, ang magliligtas sa atin, walang iba kundi yung ama rin. Siya lang ang pwedeng tumubos sa atin. Bakit? Siya lang kamag-anak natin talaga eh. Pero, hindi niya tayo pwedeng tubusin nang walang dugo. Kaya anong ginawa ng ama? Hallelujah. Lumikha siya ng sarili niyang dugo. Hindi to dugo ng hentil, hindi rin dugo ng Hudyo. Praise God. Lumikha ang Diyos ng sarili niyang dugo. Nilagay niya ito sa sinapupunan ni Maria. Buo na to. Naintindihan niyo ako? Nung nilagay yan sa sinapupunan ni Maria, buo na yung mga DNA niyan, lahat ng mga structure niyan, yung 23 chromosome, kompleto yan. Nilagay na yan doon sa sinapupunan ni Maria. Kaya yung sinapupunan ni Maria, incubator lang. Nakakita na tayo ng itlog ng manok, di ba? Praise God. Pag nangitlog yung inahin, tingnan nyo, pag binasag nyo yan, anong laman yan? Yung one day, may sisiyo ba yan? Wala. Ano lang laman yan? Makikita lang, may dilaw, di ba? Wala na. May sisiyo ba ron? Wala. Pero after hayaan nyo lang yung pag nilimliman na ng inahin yan, pagdating na ikatlong araw, na nilimliman yan, pag binasag nyo yan, magugulat kayo, magkakaroon ng dugo yung dilaw. Sa gitna nun may dugo. Pag pinatagal nyo pa ng 1 linggo yan, may sisiw na yon. Tatanungin ko kayo, may pumapasok pa ba ron? Doon sa itlog? Wala na. Diba? Paano nagkakaroon ng kitty doon? Diba? Buo na yon. So, ganun yon. Yung nilagay sa sinapupunan ni Maria, buo